Dakilain at sambahin ang Panginoong buti. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa timay lalang. Tanain ako niya't hinirang kawang iniingatan. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong buti. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng
sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan, sa ngalan mo Ama naming banal. Sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong espiritong sa aming kumukupkop, upang sa lupaing ipinangako kami makapasok. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Elias ay sumapit sa Horeb na bundok ng Diyos. Pumasok siya sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi. Walang ano-ano'y nagsalita sa kanya ang Panginoon. Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Pagkasabi nito'y, dumaan ang Panginoon at umihip ang napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin, ngunit wala sa hangin ang Panginoon. Nang tumigil ang hangin, ay lumindol, ngunit wala sa lindol ang Panginoon. Pagkalipas ng lindol ay kumidlat, ngunit wala rin sa kidlat ang Panginoon. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. Lumabas si Elias, tinakpan ng balabal ang kanyang mukha at naghintay sa bunganga ng yungib. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Aking naririnig magmula sa poon ng sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa. Kung mangagsisisi at di nababalik sa gawang masama, ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaog palad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay pawang magahari yaong pagtatapat. At ang katarungan na may magahari mula sa itaas. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupai bubungang mainam. Sa harapan niya yaong magahari, pawang katarungan, magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, saksi ko si Kristo na katotohanan ng sinabi ko. Hindi ako nagsisinungaling. Saksi ko rin ang Espiritu na malinis ang aking budhi sa sasabihin kong ito sa inyo. Matindi ang aking kalungkutan at di mapawi. Ang pagdaramdam ng aking puso tungkol sa aking kalahi at mga kababayan. Ano't pat, mamatamisin kong ako'y anupain at mawalay kay Kristo, alang-alang sa kanila. Sila'y mga Israelita at itinuring ng Diyos na mga anak niya. Nakita nila ang maliwanag na tanda, nagpapakilalang siya'y kasama nila. Sa kanila, nakipagtipa ng Diyos. Sa kanila rin, ibinigay ang kautusan, ang tunay na pagsamba at ang mga pangako. Sila'y nagmula sa mga patriarka at sa kanilang lahi, nagmula ang Kristo na siyang maging tao. Diyos ng kataas-taasan na pinapapurihan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Salita mo'y ligaya, pag-asa ko sa tuwina. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, matapos pakainin ang mga tao, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo, samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na'y sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito." At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo yan, paparyanin ninyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig, palapit kay Jesus. Ngunit, nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Sagipin ninyo ako, Panginoon," sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. "Napakaliit ng iyong pananalig," sabi niya kay Pedro. "Bakit ka nag-aalinlangan?" Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin. At sinamba siya ng mga nasa bangka.
tunay na kayo ang anak ng Diyos. Sabi nila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Batiin muna natin ang mga katabi natin. Good morning. At mga kapatid, sabay-sabay nating papurihan, pasalamatan ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Tayo po ay nasa 19 na linggo, 19th Sunday, sa karaniwang panahon. Speaking of panahon, mga kapatid, talagang I think pare-pareho tayong mapapalord. Salamat para sa isang mas mabuti at maganda-ganda ng panahon. Matagal din po tayong inulan, binaha at binasa. Kaya muli mang tumatagaktak ang pawis natin dahil sa sikat ng araw, kailangan na natin ito. Lalo na po ng mga kapatid nating magsasaka, mangingisda, at mga kababayan nating lubog pa rin, meron pa rin. Alam niyo po yan, may mga lugar pa rin na lubog sa baha. Katulad po ng mga kapatid natin sa Bulacan at Pampanga na nahatiran na rin po natin ng tulong, ng ayuda sa Apalit, sa San Fernando, sa Macabebe, sa Bukawe. Tayo po ay nakapaghatid na rin ng tulong sa kanila. Talagang God is good, good service tayong lahat. Palakpakan natin ang ating Panginoon at sa inyo pong mga kabutihang binibigay. Yung pong naibibigay ng Quiapo, sasabihin nila, grabe ang Quiapo, no? Ang daming binibigay kasi marami kayong nagbibigay. Ganon ang batas ng buhay. You are blessed to become a blessing. Huwag mong ibulok ang biyaya ng Diyos. Huwag mong bulukin at sirain ang biyaya ng Diyos. Ibahagi natin. Pero alam niyo mga kapatid, kahapon, pagpunta namin at pagdala natin ng tulong sa Talim Island, 4:00 kami umalis, sabi, agahan niyo para hindi kayo abutan ng alon. Tayo po ay nakapaghatid na rin ng tulong doon sa 3 parokya sa Talim Island, lalo na sa Santo Domingo, kung mga taga saan yung 27 namatay sa tumaob na bangka. Alam nyo, bukod sa nakakakilabot na makita at madaanan yung bahagi ng lumubog na bangka, nandun pa rin, itinabi nila. Nakakakilabot to. Huminto kami doon at nagdasal kami sandali. Pero ang mas nakakapanghina, yung mga kwento tungkol sa mga nasawi sa paglubog ng bangka. Isang katekista na kumuha lang ng requirement sa bayan para sa kanyang unang pagtuturo sa eskwela. Isang dalagang magdedebu nung araw na iyon. Isang estudyanteng nag-enroll lang sa bayan. Humabol lang siyang makasakay dun sa bangka. At ito, isang tatay na sosorpresahin lang sana niya yung kanyang pamilya sa kanyang pag-uwi. Kaya nung sinabi ng mga kapitbahay, nandun yung asawa mo, sabi niya, hindi naman siya uuwi. Dahil sa bugso ng hangin at ulan, natapos ang buhay nila at nabawasan ang pamilya nila. Kaya siguro mga kapatid, ganun din yung bilis ng takot. Ganun din yung pag-aalala ni Pedro sa ebanghelyo natin at yung mga kasama niyang mga alagad. Dahil sa malakas na hangin at ulan, habang ginagawa ko tong homilya kagabi, naalala ko po yung eksena doon. Nai-imagine. Kasi sabi nung pari doon, biglang dumilim. Uso doon yung bugso. Biglang dumilim, lumakas ang hangin, ang ulan. Sandali lang.
Siguro ganun din ang feeling ni Pedro at ng mga alagad nung humangin ng malakas dahil sa pag-aakala nilang mamamatay na sila. Nataranta sila para sa kaligtasan nila at ng mga kasama. At sa mabilis na pagkataranta, hindi nila namalayan. Anong sabi sa Ebanghelyo? Hindi nila namalayan, pasalungat na ang takbo ng bangka nila. Dahil natataranta, hindi nila nakapag-isip ng tama. Salungat na pala yung bangka nila. At sa sobra nilang pag-aalala, eto si Pedro, sa sobrang pag-aalala, hindi nila napansin na si Kristo na ang nasa harapan nila. Alam niyo mga kapatid, sa buhay, madalas walang napapala ang taong sobrang mag-alala at mataranta. Alam niyo yan. Siguro ilang beses na tayong nataranta at sobrang nag-alala, ang ending wala kang napala. Mas lalo kang nagkakamali, mas lalo kang napapasama. Kaya rin siguro may mga taong minsan nasasaktan, naiiwan dahil hindi ka muna mabuting nag-isip at nagdasal. Kalma. Bawasan ang sobrang pag-alala. Para sa mga taong mabilis, madalas, mataranta, basahin ninyong mabuti ang kwento ni Elias at ng Panginoon sa unang pagbasa natin. Kung ikaw ay nasa punto ng buhay mo ngayon, kahit nagsisimba ka, pero ang isip mo, ang dami ng katarantahan, ang dami ng pag-aalala sa dibdib mo ngayon, balikan mo yung kwento ni Elias at ng Panginoon sa unang pagbasa. Lumabas ka at iwan ang mga bagay, ang mga taong sobra ng gumugulo at sumisira sa iyo. Kung paanong wala ang Diyos sa unang pagbasa, kung paanong wala ang Diyos sa malakas na hangin, malakas na lindol, malakas na kidlat, wala minsan sa ingay at salita ng mga taong sobrang mag-alala at mga taong mahilig mangtaranta. Ang buhay na ligtas, maginhawa at payapa. Mag-iingat ka rin sa mga taong mahilig kang tarantahin. Wala sa kanila ang ikapapayapa ng buhay mo. Katulad ng magandang halimbawa ni Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma sa ikalawang pagbasa natin tungkol sa sobrang niyang pagkalungkot, pagdaramdam sa naging ugali ng mga Israelitang nakalimot sa kabutihan ng Diyos sa kanila. Huwag ka rin masyadong mag-alala sa iisipin at sasabihin ng iba dahil naninindigan ka sa mabuti, dahil nagsasabi ka ng totoo. Ang mahalaga, sabi ni Pablo, sa gabay ng Espiritu Santo at sa halimbawa at sa tulong ng batas ni Kristo, hindi sa wala kang pakialam o wala kang awa, sadyang nagdadasal at nag-iisip ka muna para mas malamang na hindi ka magkamali at hindi ka maging masama. Noong pong nagmisa ako nung Biyernes sa San Miguel, Bulacan para sa Dalaw Nazareno, yung pong dumalaw ang imahe ng Nazareno doon sa parokya ni San Jose sa San Miguel, Bulacan. Kakatawa ho hindi pa kami bumababa ng sasakyan. Pagbukas ng pinto, inabot na yung pabaon sa akin. Iba rin tumanggap, mainit na pagtanggap, kasing init ng sinampalukang manok na hinain nila sa amin. Nung ako po ay nagmisa naman doon, alam nyo, pagsimula ng misa, naku po, eto na, dumilim ang langit. Buong misa, bumubuhos ang malakas na ulan at hangin. Alam nyo, sa totoo lang po, aminin ko, unti-unti na akong natataranta at ninenervyos sa baha. Malayo-layo rin po pala yung San Miguel. Halos 2 oras. Sa sobrang takot ko talaga at kaba.
Pero naiba ito. Napalitan ang aking pag-aalala ng paghanga sa mga tao. Dahil alam nyo, sa totoo lang, kitang-kita, wala sa kanila ang lumilingon sa labas dahil malakas ang ulan at wala sa kanilang nabawas. Focus ang lahat sa misa. Dahil alam nila, dumalaw at kasama nila ang Poong Nazareno. Hanggang matapos ang misa, hanggang matapos ang ulan. Mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating misa, makinig po tayo. Isuko mo na. Ialay mo na sa harap ng Poong Nazareno ang lahat ng gulo at ingay sa puso at isipan mo. Ibigay mo na sa Kanya lahat ng alalahanin at pangamba sa buhay na lalong nagpapahina at sumisira sa iyo. You live your life one at a time. Tandaan mo, walang unos, walang bagyo, ang hindi natapos, ang hindi matatapos. Huwag kang masyadong mataranta. Huwag kang masyadong mag-alala. Kumalma ka. Mag-isip, magdasal ka muna. Ililigtas kang lagi ng ating Poong Jesus Nazareno. Amen. Tumayo po tayong lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, karamay natin ng Diyos sa bawat oras at sa lahat ng pangyayari sa ating buhay. Dumulog po tayo sa mahabaging Ama ng may buong pag-asa at pagtitiwala. Ang ating pong itutugon, Ama, tulungan mo kami. Ama, tulungan mo kami. Amang mapagligtas, sinagip ni Jesus ang iyong mga alagad sa gitna ng lawa. Patatagin mo ang simbahang naglalayag sa daigdig. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami. Amang mahabagin, hindi pinabayaang malunod ni Jesus si Pedro. Gabayan mo ang Santo Papa, mga obispo, pari at diakono sa kanilang pangangaral at pagsasabuhay sa salita ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami. Amang mapagkalinga, turuan mo ang bawat namumuno sa pamahalaan upang makilala sa kanila sa gitna ng unos, kahirapan at iba pang mga pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami. Amang mapagpala, dumadalangin kami para sa mga naglalayag sa karagatan. Patatagin mo ang kanilang pananampalataya at iahawon sa anumang uri ng tukso at panganib. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami. Amang lumilingap, dulutan mo ng ginhawa at paglaya ang mga kapwa naming may sakit, nagugutom at inaapi. Salubungin mo sa buhay na walang hanggan ang mga kapatid naming pumanaw. Manalangin tayo.
Ama, tulungan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating mga pansariling kahilingan. Patuloy nating isama sa dasal ang mga kababayan nating biktima at sobrang sinalanta ng mga kalamidad at bagyo sa ating bansa. Ang mga kapatid nating nakabilanggo at katutubo, ang walang maayos na makain na tirahan, ang mga rescuers, volunteers, at ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami. Ama naming makapangyarihan, sa gitna ng mga unos ng buhay, sa iyo kami kumakapit tulad ni Pedro. Sagipin at tulungan mo kaming maging mga tapat na tagasunod ng iyong anak. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo mo na po ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa iyo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang, tanggapit iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawan at dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo po ang mga alay ng iyong sambayanan, ang ipinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami tubusin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman, kami iyong liwanag. Bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang napariri
ngalan ng Panginoon. Osana, Osana sa kaitaasan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng lahat ng namatay sa mga kalamidad at ang mga kaluluwa ng mga yumao nating mahal sa buhay. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Amen.
bilang mga anak ng ating makapangyarihang Ama sa langit, buong galang at tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Kumalma, maniwala at magtiwala na araw-araw may darating pa ring biyaya at mangyayaring himala. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno. Siya ang tunay na magpapagaling sa iyo. Ang tunay na magliligtas sa iyo. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Binalot ng problema at takot na iyong dala. Sa iyong pagtatago, tawagin mo ako.
naririto ako. Huwag kayong matakot, si Jesus ito. Laging sasamahan, di ka pababayaan. Bigat ng iyong pasanid ay aking dadalhin. Puso mo'y iyong ituon sa dakilang pag-ibig ko sa'yo. Hawiin ang panimdim, buong pusong manalangin. Ikaw ay di ringgin, magtiwala ka sa akin. Huwag kayong matakot, si Jesus ito. Laging sasamahan, di ka pababayaan. Bigat ng iyong pasanid ay aking dadalhin. Puso mo'y iyong ituon sa dakilang pag-ibig ko sa'yo. Huwag kayong matakot, si Jesus ito. Announcement, ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, HDN at Marian Group at mandated organizations ng ating simbahan sa darating na August 15, 2023, Martes, dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit ng mahal na Birheng Maria at kaalinsabay nito ang kapistahan ng Nuestra Señora de la Buena Hora. Ang maringal na misa ay sa ganap na 12:15 ng tanghali at sa 5:00 ng hapon at susundan ng prosesyon. Makiisa po tayo. Ipinagbibigay alam po sa lahat na ang pahalik sa likod ng altar ng imahe ng Poong Nazareno ay pansamantala munang isasara sa kadahilanan na magbibigay daan sa mga gagawing paglilinis at pagsasaayos at paglalagay ng imahen. Kaugnay nito, patuloy pa rin naman ang pahalik sa imahe ng Nazareno sa Benedict Building sa Evangelista Street po ang pagsukat.
Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ng Jesus Nazareno. Magsitayo po tayo. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Araw-araw pong nagpapasalamat ang simbahan ng Quiapo sa inyong pagsisimba at patuloy na pagbibigay ng tulong donasyon para sa mga gawain at programa natin, lalong-lalo na po sa mga panahon ng kalamidad at sakuna. Yung pong pinansyal na tulong na binibigay nyo sa misa at sa mga parish at sa ating parish finance office, yan po ay ginagamit sa iba't ibang programa at gawain at sa mga tinutulungan nating may sakit, estudyante, mga namatayan at iba pang kapatid na humihingi ng tulong pinansyal. Ang mga in-kind donations na dumadami ng dumadami ay doon pa rin po sa Benedict Building, kung saan nandoon ang Social Service at Relief Office. Doon po maaring ibigay yung ating mga bigas, delata, noodles, kape, malinis na tubig at sabon. Yang sabon, lalong-lalo na sa mga nakapatid nating nakabilanggo. At yung mga tubig sa mga ginagamit natin kapag may feeding program tuwing Thursday morning natin. Salamat po sa inyong ibinibigay na tulong. God is good. Good service tayo. Ang Diyos na ang bahalang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala ng inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtam nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.
Nazareno, nilulwalhati ka na